Because it is something that God wants me to do. And it is something that I experience also, na meron ding nag-minister para sa akin. And kung hindi natin gagawin ito, na mapuputol yung chain. Sino mag-minister sa kanila? We never know. Ako, in my peers of influencers, hindi ko alam kung hindi ako mag-share ng gospel or kung hindi ako mag-serve sa iba, baka yung iba na dapat gagamitin ni Lord ay hindi ko masyurahan. So, nawala yung opportunity. So, ako, I serve others because na-experience ko, may nag-minister din sa akin. And it is also an obedient to what God wants me to do. Sabi nga ni Jesus Christ, na nakita niya yung multitude, nagkaroon siya ng compassion. It is the same thing for you. Mahirap, kasi nga out of obedience. Kasi there are times na hindi mo talaga makakalit ng mga tao because you are stressed or sabihin natin you are disappointed. Pero that doesn't mean that you will be stopping because of your emotions. Parang the reason why we are here is because we are obeying the Lord. And when you remind yourself that you are doing this because of obedience, hindi ka na sa tamang kadima. Alam mo na agad that you are pleasing the Lord because of your obedience. Kasi when you are doing it for other people na parang for them, minsan mapapagod ka tayo. And may mga times talaga, I believe for all of us, hinahanap natin yung appreciation from them. Pero when you remind yourself na, Lord, I'm doing this because I want to obey you, then nasishift yung view na it's about pleasing the Lord. And yun din, parang before kasi talaga, yung Lord, gano'n ang hirap, ayoko mag-CR. Kasi medyo malaking CR sa Sir Malolos. Kaya ako ayaw mag-CR kasi pagka napasok ka sa CR, may nakasalubong ka. Kailangan babatiin mo. Kasi kung exalting, makata ka sa stage, ganyan ka. Pero pag baba mo kasi, ayaw mo talaga nakikipag-interact. Parang gano'n. Tapos parang ba't gano'n napipilitan ako na ningitian ko yung mga tao. Hindi naman ako people person talaga. Pero, kailangan ko silang ngitian. Kasi ayaw kong magkaroon ng pangit na image yung servant ni Lord. And then, sinip talaga ni Lord yung perspective ko. Let's kaya kang ngumiti sa kanila because you're obeying me. It's about me. Yes, it's not about you. So parang every time that I am of service sa Lord, it's really about my obedience. Thank you, Clarence. Ako, parehas. Kasi, di ba, if you love somebody, you have to serve him. Kasi, sabi nga ng mga leaders natin, you can't serve without love, but you cannot love without serving. So, para sa akin kasi, kapag ikaw ay nag-serve, is parang na rin yun, naipakita mo na nag-obey ka. Nag-obey ka sa Panginoon, nag-obey ka kung ano yung gusto niyang pagawa sa iyo. And I want to, gusto ko lang din ipadama sa ibang tao what God, yung ginawa niya sa akin, sa buhay ko. Gusto ko rin ibahagi yun sa iba, to inspire them and to share the love of God to them. So, yun. Ay, meron? Yun. How do you stay committed to something, especially when your partner is tired? Actually, kapag tumingin ka kasi sa tao, nadi-discourage ka talaga. Yan, lagi pinapaalala sa akin yun, especially si Kuya John. Lagi siya nagsasabi, dapat you have to have an audience of one. Kasi kapag
tumingin ka sa tao, discouragement, frustration, yun yung mga makikita mo. Pero pag tumingin ka sa Panginoon, ang maaalala mo yung love mo, yung ano yung binigay niya para sa iyo. So, yun yung aking tinitignan lagi. Actually, nangyayari yan sa D-group, kasi minsan, sa D-group natin, may dalawa lang, tatlo lang, tapos ang D-group mo, 8, pero ang akin dyan, konti lang dalawa. Puro straight ka, pag sa kanya ka, pag doon ka sa tao tumingin. Pero pag tumingin ka sa Panginoon, parang ino-obey mo siya, hindi yung mga tao. So, yun yung para sa how do I stay committed? Siguro discouragement kasi is a reminder of your commitment. Parang when things are going well, masasabi ba natin that we are fully committed? Parang pag things are going wrong, dun mo masasabi you are fully committed when you still stay. So parang para siyang relationship kasi. Ministry is really practice or training of your relationship with God. Parang season lang yun. May mga times na mag-e-exam ka, magre-review ka, at the end of the day, may results. Ganun din palagi sa relationship natin sa Lord. Pero kung titigil tayo, mapipigil din yung growth natin. So, how do I stay committed? Yun, I see discouragement and challenges as a reminder na meron akong commitment sa Lord. Na hindi lang rainbows and butterflies ang pagsiserve sa Lord. Yun na yung room for improvement. Time to level up. Yun. Kaya may mga ganong klaseng challenges. Amen. Tignan natin in perspective of what God wants us to do. In terms of commitment. Na pag tayo ay discouraged, ako kasi ang ginagawa ko, I appreciate more and I expect less. Hindi ako nag-expect ng mas, pagka yung I feel na feeling ko parang hindi maganda yung aking ngayon. So, and then meron akong mga kinakailangan gawin. So, I see myself na I need to focus on what God wants me to do this day and what my commitment to God in view of His perspective. Hindi sa akin. Kasi ang perspective natin yung discouragement. Yun yung nakikita agad natin ano ba ito? Bakit wala pang tao dito? Alas Disney? Diba? Yun agad yung nakikita natin. But we should appreciate more yung mga nandito. Yung mga kumakanta. Kahit wala sa tono. So, ayun yung ginagawa ko. Kumbaga parang ang discouragement sa akin sa sarili ko lang. Yun yung motivation ko. Kasi pag iba yung motivation natin, parang ang hirap Parang magiging dahilan ka pa ng discouragement sa iba. So, ganun yung ginagawa ko. I discipline myself to that. Na yung discouragement, sa sarili ko lang, and I will focus on commitment in God's perspective. Dagdag ko lang, actually kanina, na-remind lang ako ni Kuya Lance dun sa kasi actually kanina na-frustrate ako dahil talagang ang volunteers namin is 20 to 25 kami. Pero nung nakita ko kanina, frustrate ako syempre. Pero napaalalahan mo kanina tungkol sa sinabi mo na, sabi nga, isa, dalawa, pinag-uusapan ng Panginoon magbubunyi ang mga anghel sa langit. So, yun yung napaalala sa akin ko. Yes, very true. Lahat tayo na kanina sa message ni Kuya Lance dahil doon. Praise God naman about that, diba? So, sa discouragement talaga, kailangan meron tayong one audience na tinitignan. Then, discouragement will serve as
a reminder ng ating commitment. Ayan. So, meron pa po ba tayong question? Ayan. Thank you so much. Hello po. My question is, how do you balance ministry, studies, or work and rest without burning out? Balance. May mga times talagang hindi siya magiging balance. Parang when you try to balance everything or micromanage everything, doon ka mapapagod talaga. Siguro example ko na yung nag-move kami. So parang, kasi may sumama ko sa move, di ba? Yes. So June 4 pa lang, nandun na kami. Nagkakasama na kami. Tapos di ba, June 5 yun. Tapos hanggang June 8 kami nagkakasama. And sabihin natin na medyo introvert kasi talaga si Kuya Lance. Parang pwede niyo akong kakwentuhan, ganyan. Pero pag uwi ko sa bahay, hindi ako nakikipag-usap. Parang nakaupo lang ako, tahimik lang, nagre-recharge. Ganyan. Pero yun nga eh. Yun yung parang, kaya ako alam na nag-o-obey ako sa Lord. Kasi pagka kailangan ko maging maingay, maging accommodating, ginagawa ko talaga kasi nga, obedience kay God. So ngayon, 5 days kami magkakasama. Parang, gigising ka ng maaga, late kayo matutulog kasi magkukwentuhan pa kayo, ganyan. Tapos, inisip ko talaga, magkakaroon ako ng rest after this. So, ang ginagawa ko, every time that I feel so tired, I pray for God na siya mag-provide ng rest for me. Kasi, ang galing ng sleep minsan eh, di ba? Kahit pagod ka isang buwan, isang araw ka lang matulog, bawi na agad lahat. Yung minsan may mga ganon. So parang minsan talaga you will encounter parang imbalance yung tamang term. Pero parang hindi talaga laging magiging balance. Pero para maging centered ka sa Lord is different. So yung balance ng ministry, ng family, ng studies, minsan hindi talaga yung magiging balance. Kasi minsan sabay-sabay yung bibigyan ng project yung teachers nyo, tapos biglang sabihin na natin yung nangyari sa family. Hindi talaga minsan magiging balance. Pero, you can always be centered sa Lord. And yun siguro yung pinaka-important na yun yung hindi nyo pwedeng alisin sa system nyo. Kasi doon lang kayo makakalibrate ng maayos. Na kahit sobrang chaotic na nang nangyayari sa paligid mo, when you are centered sa Lord, nagiging balance talaga. So, ano ba, how do we do that ba? Siyempre, dalawang bagay lang talaga yung gusto ko maging practice namin sa dito. Bible reading and prayer. Yung dalawang bagay yun. Sobrang dali, ang hirap i-commit.